Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kyrie bago niya dahan-dahang binuksan ang pinto. Nagre-rebelde naman ang puso niya sa gagawing pag-alis ay mas nanaig pa rin sa kanya ang kagustuhang pumunta sa shop na ilang araw niyang napabayaan. Mabuti na lang at naandyan ang mga kaibigan niyang maayos niyon kahit windang siya. Maingat siyang humakbang palabas upang hindi makalika ng ingay na maaaring marinig ng asong si Rusty. She closed the door silently and prays that the dog is sleeping. Miss Montañez, muntikan na siyang mahulog sa tatlong baitang ng hagdan ng front porch sa malaking boses na narinig niya. Lukot ang mukhang hinarap niya ang pinanggalingan yun. And there stood a man she thinks was more than 6 feet, towering over her, looking so gorgeous. Maang siyang napatanga rito. May iba pa palang gwapong nilalang bukod kay Cairo. She grinned. Miss Montañez? Ulit nito. Yes? Do I know you? I'm Rusty. Cairo hired me to look after you. What? Aba, so, tao pala ang Rusty na tinutukoy nito. Ang buong akala niya ay kasi ay isang important breed na aso ang tinutukoy ng binata sa kanya. Well, not bad for a rare breed. Hindi nga lang ito aso. Napangisi siya. Binilin sa akin ni Cairo na huwag kitang hayaang makalabas ng bahay na ito. So if I were you, better head back if you don't like me to do it for you. Abat, antipatiko. Inispira niya ito. Mukhang hindi nga siya makakalusot sa King Kong na lalaking ito. But she'll make sure na babagsak ito. Napangisi ulit siya sa naisip. Yes, babagsak ka sa sahig. Then she head back inside. Mula sa coffee shop ay nagtungos na siya sa shop. Hindi pa rin mawala sa isip ang mga katanungang gumulo sa kanya. Ano ba talaga ang pakay ni Celeste, aka Amelia? Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng panahon upang makasigurong ligtas si Kyrie. Dan is missing. Batin naman niyang ginagawa ng mga tao ni mundo ang lahat na maaari nilang magawa upang makita ito. Pero hindi pa rin maalis sa kanya ang takot na baka isang araw ay si Kyrie naman ang mawala. Hindi ko kakayanin na pati imbagang siya sa naisip. Sir, ito na po ay yung kape. May giliw na bungad ni Amelia. Tinignan lamang niya ang nilapag nitong tasa sa kanyang harapan. Tapos na ako magkape, Amelia. Salamat. Sige sir, sa labas lang po ako kung may kailangan kayo. Amelia, uli niyang tawag nito nang makit nagpapalabas na ito ng pinto. Huminto ito at muling tumingin sa kanya. Take a seat. Agad itong tumalima. Sir? Tell me, sino ka? Alam niyang hindi dapat malaman nito na iniimbestigan ito, but he could not help himself not to ask. Sir? Ulit nito na tila naguguluhan sa tanong niya. Sino ka talaga, Celeste Mabaran? Anong pakay mo? Pigil ang galit niyang tanong. Hindi ko kayo maintindihan, Sir Cairo. Napansin niya ang biglang pag-ilap ng mamata nito. Really? Magsalita ka na, Amelia, or Celeste. Dahil ilang araw ka ng under surveillance. Naikuyom niya ang mga kamao sa pagpipigil na hindi ito sakalin sa galit na nararamdaman. How could a woman like Amelia do something as evil like that? Sir? Magsalita ka or you will see yourself inside the cold bars of precincts for falsification of documents. He gritted his teeth.
Yumuko ito at huminga ng malalim bago muling inaangat ang paningin sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Kaya, ano ang sasabihin ko? At wala akong ginagawang labag sa batas, kaya bakit ako makukulong? Natuklasan ko na ang ginagawa mong pang-uumit dito, Amelia, at may ebidensya ako. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang pagkakasigurong hindi kita kayang ipakulong. Nanlaki mamata nito sa narinig. Ano ang kasalanan sa'yo ni Kyrie Montañez? Bakit mo pinagtatangkaan ng buhay niya? He has to do this now dahil maging siya ay nahihirapan na rin sa dalaga. He does not want Kyrie in his house, pero bago yun ay kailangan muna niyang ayusin ang mga dapat. Kasalanan? Malakas itong tumawa. Bakit naman ninyo naisip na may kasalanan sa akin si Miss Kyrie Montañez? Dahil ba malandi siya? Nag-uuyam na sabi nito bagong muling tumawa. Lumihestro sa mga mata nito ang nagbabagang galit. He can sense danger in her. Don't you ever dare to say that again. Malakas niyang pinukpok ang lamesa. Pero hindi man lang natinag ang babae. Salip ay mumisilang ito. God help him, pero hindi na yata niya kayang pigilan ang sariling hindi lipitin ang leg ng kausap. He can see pure evilness in his eyes glittering. Huwag mong hintayin na pilipitin ko ang leg mo, Celeste. Dahil sa oras na may mangyari kay Kyrie, siguraduhin kong hindi nga kita ipapakulong. Pero mapapatay kita. Punong-puno ng galit niyang sabi, and he will surely do that sa oras na kantiin nito ang dalaga. Tama niyang pinagmasdan ang kakaibang reaksyon ng babae. Mula sa pagiging mailap ay naningkit iyon at nagbabadya ng panganib. Ang mga ngiti nito dati ay tila may pangil na. Magaling ka kay Rosantova, pumalakpak na sabi nito. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Tulad ng pag-ibig na inuukol ng asawa ko sa naging kabit niyang si Kyrie. Hindi makapaniwalang napatayo siya sa narinig. Si Kyrie naging sangkabit? Nagtatanong mamata sa kung tama ang kanyang narinig. Tama ka, ang tunay kong pangalan ay Celeste Mabaran, married to Adan Mabaran, who happened to be Kyrie Montañez's boyfriend. May 1 taon na ang nakakaraan mula nang mamatay ang asawa ko. Mapait itong ngumiti. Mahal na mahal ko siya, but sadly hindi nawala ang pagiging palikero niya. Nagkaroon siya ng maraming babae. I ruined all of them. Then I found out about Kyrie. Nag-iba kasi ang pagtingin niya sa akin mula nang maging girlfriend niya ang babaeng yun. He saw a flash of danger in her eyes as she said Kyrie's name. Takot ako. I told Adan to stay away from her kung ayaw niyang patayin ko ang babaeng yun. He grinned evilly, and he did. Akala ko okay na ang lahat, nasa akin na muli siya. Pero nagkamali ako. Nasa akin nga siya. Katawan lang pala dahil naiwan ang puso at utak niya sa Kyrie Montañez na yon. Nakiusap siya sa aking huwag saktan si Kyrie. Tinanggap ko because he's dying dahil sa sakit na cancer of the bone. Pero ang hindi ko matanggap na hanggang sa huling hininga niya ay pangalan ni Kyrie ang tatawagin niya at hindi sa akin. Samantalang ako ang kanyang asawa at ang kanyang kasama hanggang suli. I swear I would do anything I can para iparamdam kay Kyrie ang sakit. I want her dead, pero hindi ko kaya. Tao pa pala ako at may konsensya. And all that I can do is to threaten her. Oo, inaamin ko. Ako ang nagpadala sa kanya ng inaagnas na palaka. Sa halip na ang iniutos ninyo sa akin. Gusto kong mamatay siya sa takot. Konsensya na.
may isang nagmamahalang pamilya na sinira niya. Wala siyang alam tungkol dyan, pagtatanggol niya sa dalaga. Kung talagang matalino siya, magtatanong siya sa iba tungkol kay Adan. Galit nitong sigaw sa kanya. Masyado siyang malandi dahil pati ikaw na natutunan ko ng mahalin ay sa kanya naman ngayon naghuhumaling. How ironic, she said sarcastically. Hindi ko akalaing makikita ko siyang muli ng dahil sa'yo. Kitang-kita niya ang panginginig ng mas nanganganib pang buhay ni Kyrie sa mga mata nito. Ang Amelia na kanyang kilala ay nabalutan na ng isang matilim na pagkatao ng isang kahapon nito. Natakot siya hindi para sa sarili kundi para sa babaeng nagpabago ng buhay niya. Ngisi-ngisi si Kyrie habang tanga ang tray ng pagkain. Sigurado siyang magugutom si Resty sa amoy ng pagkain niluluto niya. It's her specialty, chicken pasta, now improved with zolpidem. Mabuti na lang at kapag dala siya niyon, it's her medicine for her insomnia. Ngayon sigurado siya na mapapabagsak din niya sa sahig itong gaano man kalaki si Resty. Hi again, Resty. Magiliw niyang bate. Miss Montañez? Alam kong hindi ka pa kumakain ng lunch, kaya naman naisipan kong ipagdala ka nitong niluto ko. It's my specialty. Yari ka sa akin ngayon. Siguradong hihilig ka ng kasing lakas ng busina ng barko tapos mong kainin ito. I'm sorry to disappoint you, Miss Montañez. May dala akong baon at kumain na rin ako. You could have at least taste it. Nangyayang nyo nang nilapit rito ang dala. Tikman mo na, sigaw niya rito sa isip. No thank you, marinitong tanggi. Kainis. Kakagutom ang amoy ng kanyang niluto at sigurado siya doon. Nakita niya itong napalunok ng malakap nito ang niluto niya. Paano hindi ito tinablan? Sigurado ka? Pagpabasakali niya muli. Tikman mo na. Ang hirap-hirap magluto eh. Kulang na lang ay pagduduldulan niya rito ang pagkain. Yes, but thank you.